Sa loob lamang ng 45 minutong biyahe, mararating mo na ang lungsod ng Baguio. Bagamat mabilis ang biyahe, mayroong mga peligrong nakaabang sa mga motorista. Noong 2023, isinara sa trapiko ang kalsada dahil sa malaking pagguho sa Camp 62 Babinguet. Sa unang quarter ng 2024, sinimulan na ang pagsasaayos ng kalsada pero naging kapalit nito ang pagdaan ng mga motorista sa ilog. Traffic nga kanayo, mabayag. Magapo kami ito, ada 2 hours nga makadanong kami ya Camp 6. Kaslamot lang vice versa no gumagapo kaya Camp 6, no sumangat ka dito Baguio, mabayag. Pero noong Mayo, sinisimulan ng itayo ang isang proyektong makakatulong para hindi na magkaroon ng pagsasara ng kalsada dahil sa mga pagguho. Ito ang pagtatayo ng rock shed. Ang mga motorista hindi na kailangang muling magtiis na dumaan sa ilog. Talagang perennial erosion area yun eh. Parang sa Marcos Highway, di ba, laging nag-erosion. After the bridge, di ba, laging nag-erosion. Ganon din dito. Lagi-lagi na lang nag-erosion eh. Sa pagpasok ng tag-ulan sa bansa noong katapusan ng Mayo, isang pagguho malapit sa rock shed ang naitala pero senyales na pala ito na masusundan pa ang mga pagguho. Sa pananalasa ng habagat at bagyong Karina noong Hulyo, mas malaking pagguho ang gumimbal sa mga residente sa Camp 6. 3 sasakyan sa pagguho ang nabagsakan ng mga bato. Sinisirito ng ilang mga residente ang mga pagmimina sa nasabing bundok, bagay na binabantayan din ng Mines and Geosciences Bureau. Sana hintuan naman na nila yung pagmimina. May mga small-scale miners talaga dyan na illegal and we are requiring them to work on their permits and hindi natin maalis yung posibilidad na yun but we still have to do more investigation. Sa kabila ng pagguho, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa sa bubong ng itinatayong rock shed. Pero sa pagsapit ng Setyembre, panibagong problema muli ang gumimbal sa mga motorista. Ang kalsada kasi sa kahabaan ng Camp 2 sa Barangay Twin Peaks sa Tuba Benguet, gumuho. So indamag ni DPWH, apa yung hantay may clear data, tapno ba pag naantay yun, Sabado pa lang po, hantay yung buy-buyahan lang. Yeah? Kami buy-buyahan lang na ito sitwasyon na. Nung tiko natin DPWH, DJ Garon, delikado tadarong rumor nga danom di zero. Kaya naman ang naging solusyon, gumawa ng alternatibong ruta habang ginagawa pa lang ang Bailey Bridge. Maraming mga residente at mga motorista ang umasa rito. Already convinced the both parties, the Lotes and the Melo family, well, they agreed together na pwede nilang, they will allow for the rerouting of the road. For the meantime, sabi ng contractor, it's about 2 to 3 weeks matapos yung rerouting. Malaki, bawas. Kaya yun nga, mas maganda naman dito kaysa yung Marcos Highway. Naglalaglag ng mga sakyan doon, lalo na mga weekend, di ba? Oh. Kaya hindi mo pa mapasuportaran yung mga pasaheros doon sa Baguio regarding the Saturdays and other days just like one. At bago sumapit ang undas, ang kalsada ay muling nagbukas para sa mga motorista. Sa bukas-saradong sitwasyon ng Cannon Road, madami pa rin mga motoristang pinipiling dumaan dito. Kaya naman sa kabila ng mga panganib na maaaring maidulot nito, malaking hamon para sa pamahalaan na matiyak na gumagana at ligtas ang mga proyektong poprotekta sa mga motorista. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.